Mga ka-immortal, kung kayo ay mahilig sa mga ganitong video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa sa pananalangin sa Diyos. Kung yung maraming tayong mga ka-immortal na nananalangin sa Diyos, humihiling ang mga kailangan natin, mga pangarap, ang mga gusto natin. Pero kung ating iisipin na bakit hindi sa atin ibinibigay kaagad yung ating mga kahilingan, sapagkat maaari na hindi nagiging Diyos ang trato natin sa Kanya. Katulad na lang halimbawa na pag kayo ay may hinihiling, halimbawa sa mga anak, Diyos ko sana po makapasa yung mga anak ko, makatapos sa pag-aaral, yan. Sana magkaroon kami ng masaganang pamumuhay. Kung pakakaisipin po natin yung ating mga hiling ay parang ginagawa na natin siyang alipin yung Diyos. Parang inuutusan na natin siya. Parang inuutusan natin at tinuturuan natin yung Diyos kung ano ang dapat niyang gawin para sa atin. Nakakalimutan natin na siya ay Diyos, na tayo ay dapat sumamba sa Kanya at magpasalamat. Hindi na dapat natin siyang gawing katulong, uutusan, pagkat siya ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Siya ang ating Diyos na gabay natin at alam ng Diyos ang ating pangangailangan, at maaari na kaya yung mga kahilingan natin hindi binibigay sa atin dahil maaring may plano sa atin iba ang Diyos, at maaari na yung hinihiling natin kapag ibinigay sa atin ay makakasama. Kaya maaring yun ang yung dahilan kaya lahat ng mga wish natin, mga hinihiling natin, mga gusto natin, hindi natin nakakamit. Parang napakailap na kung ano yung pinapangarap natin, inaasam-asam lagi, dinadasal, yun pang hindi natin nakakamtan dahil yun ay nagkakamali tayo. Dahil tayo ay tao lamang, yung ating inihiling maaring hindi natin yun kailangan sa pagdating ng araw, at maaring yun ay makakasama sa atin, hindi yun sa atin makakatulong yung mga kahilingan natin. At siyempre pinakaunang dahilan, siya ay Diyos, hindi natin siya utusan, hindi natin siya katulong, hindi natin siya dapat diktahan. Kaya nga tinuro ni Jesus yung dasal ng Ama namin nung siya'y tanungin kung paano ba dapat ang magdasal. Ang sabi ni Jesus, ganito kayo magdasal: Ama namin, sambahin ang ngalan mo, 'di ba? Wala doon hinihiling. Ang una, Ama namin, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo at sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ganun ang ginawa niyang turo niya ng dasal, at sinunod niya lang yung at bigyan mo kami ng aming mga pagkain sa araw-araw at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kahit na si Jesus nung siya ay kasama pa natin dito sa lupa, kasama pa niya yung mga disipulos, bago siya maghimala, tumitingala siya sa langit at nagpapasalamat sa Diyos. Kung pagninilayan mo yung tinuro niyang dasal, kaparehas din ng ginagawa niya nung nandito siya sa lupa, nung kapiling niya natin siya, na nagpapasalamat siya sa Diyos. Ang tinuro niya rin dasal ay magpasalamat muna, hindi yung puro hiling, puro utos sa Diyos. Salamat po sa ating lahat, mga ka-immortal. Sana po kapulutan natin ng aral yung aking share sa inyo na guide sa pagdarasal. Salamat, yung bless you all. Ingat tayo lahat.